Alright guys, may sasagutin lang tayo no kasi may nagtanong sa atin kung mahirap ba daw mag-ipon. Sabi niya, ma'am, may tatanong lang po ako. Paano mag-ipon? Mahirap ba mag-ipon? Paano mag-start sa pag-iipon? Mahirap talaga mag-ipon. Tapos sagutin kita ha. Mahirap talaga mag-ipon kung wala kang perang iipunin. Kung tambay ka lang, wala ka talagang ipunin, no? Ang pag-iipon kasi guys, wala tayong rules dyan. Walang batas dyan na mag-iipon ka lang kung malaki yung kinikita mo, kung malaki yung sahod mo, kung malaki yung income mo. Walang ganon. Ang pag-iipon, malaki man o maliit yung kinikita mo, yung income mo, ayan, pwede kang mag-ipon kung gusto mo mag-ipon. Kasi, nasa atin naman yan guys eh. Wala naman yan sa, wala naman sa pera. Ang pera kasi, wala kasing utak yan na kayang diktahan yung tao. Tayo pa rin ang nagdi-decide kung gusto natin yung bagay na yon. Alright? Nasasabihin nila na, hindi mo na ako mag-ipon kasi konti lang yung pera ko, konti lang yung sahod ko, ito lang yung kinikita ko. Yun ang wrong mindset, di ba? Tulad ng sabi ko kanina, ang pag-iipon, hindi yan nagbabase sa gaano kalit o kalaki yung kinikita mo. Okay? Nasa iyo pa rin yan kung gusto mong mag-ipon. Okay? So, bakit dati guys, dati, saan ka ba nagsimula? Sa maliit o malaki? Siyempre sa maliit ka nagsimula, di ba? So, nung maliit pa ang income mo, nakakaipon ka. Minsan nga, meron pang tira. May pa, extra pa. Bakit napagkasya mo? Yung time na yun, na maliit pa yung kinikita mo, napagkasya mo lahat. Pero, nung lumaki na yung income mo, hindi na nagkasya lahat, kulang-kulang pa, may utang pa. O, di ba? Wala sa tao yon. Wala sa pera yon, kundi na sa tao. Kasi, lumaki nga yung income mo, nagmahal naman ang sa lifestyle mo, binago mo yung lifestyle mo, nagdagdag ka ng bago dun sa lifestyle mo, no? Kaya, nagkulang, nagkautang-utang. Alright? So, kung gusto mag-start ng ipon, guys, gawin mo. Kahit maliit pa yung income mo. Ang importante, nag-start ka, sinubukan mo. At kailangan, hindi lang basta ipon. Kailangan may goal ka doon sa ipon mo. Nag-ipon ka kasi may goal ka. May bagay ka na gusto dyan sa pinag-iipunan mo, dyan sa perang inipon mo. Okay? Ang pag-iipon kasi, guys, parang bisyo yan eh. Tulad ng bisyo, di ba? Kahit walang-wala na tayo, tulad ng sigarilyo, alak. Sige, sabihin natin sigarilyo kasi ang alak, weather lang yun eh. Pag may okasyon, pag board cut, gusto mo mag-inom. Pero ang sigarilyo talaga guys, talagang addiction na sa isang tao yan eh. Parang ganon, di ba? Nagawa mo mag-UC every hour, pero hindi mo magawa mag-ipon. Magkano ang ipon? Magtabi ka lang dun sa sahod mo. Di mo magawa-gawa. Pero, yung binibili mo UC every 1 hour, nagagawa mo. So, yung binibili mo ng UC, yun ang pag-iipon mo. After a month, after a year, malaki na. Diba? So, ang pag-iipon guys, wala yan sa pera, kundi na sa tao. Kung gusto mo isang bagay na yun, at wala din yan, hindi yan nakabase doon sa maliit o malaki income mo. Alright? So, yun, sana, alam kong hindi ako expert sa gatong explanation na ako, nagbase lang din ako kung ano yung natutunan ko, nagbase lang din ako kasi no akong eksperto, di ba? Pero since si ate naghingi ng sa akin ng advice kung paano mag-ipon, magkano dapat ang ipunin. Ayun, magkano daw dapat ang iipunin. Wala pa rin tayo diyan, kung magkano halaga. So kung kumikita ka ngayon, araw mo, kung may meron kang, kung arawan yung kinikita mo,
lagay na natin na na 500. Yung para sa akin lang ha. Ako para sa akin lang. 500 ang ang kita mo. So, kung meron ka mga anak, may estudyante ka, kung kaya mo magtabi ng 100, or kung nalakihan ka sa 100, or 50, sige sabi natin 50, magtabi ka ng 50. Itabi mo yun. At wag mo siyang gagalawin. Dapat itatak mo sa isipan mo na ipon ko to, hindi ko to pwedeng galawin. 50 nga na lang nga yun, nagagalawin mo pa. Kung kaya mo. Pero kung kaya mo siyang dagdagan, gawin mo siyang 100 every day. Or kung everyday mo yung kinikita mo, sa mga driver dyan, alam ko, papanood nyo to. So, kung ang misis nyo ay marunong din sa pag-iipon, so makakaipon siya ng ganon, no? Kung ang misis nyo hindi maluho, o kung natulong din kay mister, na makakaipon kayo. Isa din kasi ang luho, guys, sa talaga nakapagbutas ng ating bulsa, no? Ang luho. Luho ng babae, bisyo ng lalaki. So, kung parehas kayo may luho, may luho si Mrs., may bisyo si Mr., so mahirapan talaga kayong mag-ipon. Tulad ng sabi ko kanina, ang pag-iipon, wala yan sa pera, kundi nasa tao, nasa tamang mindset ng isang tao. Okay? So, yun lang po ang aking ma-share doon sa tanong ni ate. At mamaya may dadagdag ako about naman doon sa birthday ng inyong mga anak. I'm sure marami makarelate niyan. Pag-uusapan natin yan sa susunod or bukas. Tignan ko kung kailan ko siya magagawa ng video. Pero nandito sa utak ko, guys, kung anong dapat kong sasabihin. Wala akong kodigo, guys. Wala akong nahawakang kodigo. Ako'y nagagawa ng videos about yan sa mga kung may gustong maliwanagan. So, ayun lang po, guys. Maraming salamat po. Once again, I am Coach Liz. Sa mga hindi pa tipicians dyan, baka nais mo nyo makatipid sa load, ako po ang mag-supply sa inyo, guys. Nationwide po tayo. Kung gusto mo mag-TBC, kung ikaw ang malayo sa akin, so i-PM mo lang ako. Marami tayong mode of payment. Meron tayong GCash, meron tayong 7-Eleven, may Paymaya, may bank account din kung meron ka dyan. So, lahat ng mode of payment meron po tayo. Kung gusto mo mag-start ng eluding business, PM nyo lang po ako, guys. Ayun lang po. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.